Okay. Sige. Okay, mag-start na po tayo ng ating pagsambang ngayong umaga, no? Okay, so magandang umaga sa lahat. Ating pong sabay ng Panginoon ngayong umaga. At nais kong tawagin si Brother Rod na ilito tayo sa COVID. Salamat po tayo. Panginoon na pangyarihan at banal, pamibigyan ko sa araw na ito, Panginoon, na kami nakadalo sa bahay at yung bahay na kami magsamba. Panginoon, maraming salamat sa buong linggo, Panginoon, na pag-iingat sa amin sa aming mga ginagawa, sa aming mga trabaho, Panginoon. Ingatan niyo kami, Panginoon, at dahil sa inyo ay kami malakas at masayang na nakarating sa bahay na ito, Panginoon. Maraming salamat po muli sa iyong pag-iingat sa amin, Panginoon, na hindi kami natago ng mga sakit. Maraming salamat sa iyo sa lakas na ibinigay mo sa amin, sa mga biyaya po natanggap namin sa iyo, sa buong inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming pag-uumbi sa Panginoon sa umaga ito, Panginoon. Kami po yung gabayan niyo po sana kami, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon, upang may isang puso namin, Panginoon, at sana maintindihan namin, Panginoon, ng maayos sa inyong mga aral, Panginoon, para magamit namin, Panginoon, sa aming buhay at para ma-share din po sa iba ang inyong mga salita, Panginoon. Sana bigyan niyo kami ng karunungan, Panginoon, upang makapagsilbi sa inyo at ma-share din po ang inyong mga salita, Panginoon. At sa aming pakikinig, Panginoon, ng inyong mga aral, Panginoon, sa ako, Panginoon, ay gabayan niyo kami ulit. At samahan niyo kami, Panginoon, para buksan namin ang aming mga puso at isipan, Panginoon. At maintak sa aming puso ang inyong mga aral, Panginoon. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. Gabayan niyo din po ang aming mga kapatiran na hindi nakatalo sa simbahan ito, Panginoon. Lahat ng ipigis namin sa Panginoon. So, siya ito mata. Kita po ba? So, good morning po sa lahat. Para po sa ating opening exhortation, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalm 128. At babasahin po natin ang verse 1 to verse 6. So, Psalm chapter 128, verse 1 to 6. Verse 1. Blessed is everyone that fears the Lord, that walketh in his ways. For thou shalt eat the labor of thine hands. Happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as fruitful vine by the terrace of thine house. Thine children like olive plants, round about thy gate. Behold, that thou shalt in the man be blessed that fear the Lord. The Lord shall bless thee out of Zion. Thou shalt be the fruit of the children all the days of thy life. Yea, thou shalt see the children's children, and these upon the children. So, sa binasa po natin, sa verse 1, tinuturo po ng Biblia yung tinatawag na biblical fear of God. So, ang Panginoon kasi, at tayong mga ngaral ng
salita ng Diyos, dapat maintindihan natin kung gaano kagalit ang Panginoon sa kasalanan. And since tayong mga tao hindi naman perfecto, tayo po talaga ay nagkakasala. Kaya ang Panginoon bilang judge natin sa lahat ng kasalanan natin, meron itong katapat na kaparusahan. Pero hindi kamatayan ang kaparusahan na sinasabi dito kasi yung kasalanan natin ay tinubos na ng Panginoon. Yung mga ginagawa lang natin kasalanan, meron lang siyang punishment kasi gusto tayong turuan ng Panginoon ng disiplina. And parang yung iba naman sa atin dito ay mga magulang na, normal naman sa magulang na tawag dito, yung anak niya ay pinaparusahan niya, sa pinapalo, pinagkasabihan every time na nagkakasala. Paraan yun para hindi na yun ulitin ng bata at sa future, hindi niya na yun maging kalaki. Hindi niya na yun makalakihan. Pero, tayo mga anak ng Diyos, merong tinatawag na yung takot sa Diyos. Pero yung takot na yun, hindi naman kasi natin tinuturing yung Panginoon natin na parang halimaw. Iba kasi yung fear of God, iba yung scared of God. Pag fear, takot tayo sa Diyos kasi siya nga yung superior. Lahat ng gagawin natin may consequence, at siya yung may authority sa lahat. Pero pag sinabi kasing scared of God, parang sinasabi mo na yung ay Diyos ay parang halimaw, na pag may ginawa kang mali ay sasaktan ka niya basta-basta nang walang dahilan. So magkaiba po yun. So dapat matandaan natin mga anak ng Diyos, yung at isa buhay yung fear of God, na yun yung sinasabi sa Biblia. Hindi tayo dapat matakot sa Diyos kasi siya ay tawag dito parang demonyo, parang gano'n. Hindi po siya gano'n. Ang Diyos po natin ay mapagbigay o nawain ng Diyos. Doon sa verse 2, "For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee." Pinag-uusapan po dito yung ating fruit ng ating mga pinagpaguran. Sa Book of Judges, kung nabasa po natin, ang Book of Judges, ang tinuturo po doon, ang pinakwento doon, yung pagiging disobedient ng Israel. Kasi ang Israel kasi ay hindi marunong sumunod sa Panginoon. Kaya ang nangyayari, yung Israel ng panahon na yon, meron silang mga pananim. At yung pananim na yon, syempre, halos buong taon na matagal nilang inalagaan yun. Pero, despite ng kanilang pagod sa mga pananim na yun, ninanakaw lang po ito ng mga neighboring countries. Kasi siguro tinanggal ng Panginoon yung protection niya sa Israel. And, yun, ninanakaw yung kanilang mga crops. Ninanakaw ng mga karatig na bansa. Ang pangako ng Panginoon sa Mosaic Covenant, yung Old Covenant, sinasabi doon na no enemy shall steal what you work hard. Pero since meron tayo ngayong New Covenant na kasi tayo ngayon. Pero kahit Old Covenant siya, pwede pa rin natin itong ma-relate. Kasi ang gusto lang naman ng Panginoon ay i-bless yung mga anak niya. At ang lahat ng bagay ay maging maayos. So verse 3, sabi po doon, "Thy wife shall be as fruitful vine by the side of thine house, thy children like olive plants round about thy table." So, ang tinuturo po ng verse na to ay yung blessing ng family. So, sabi dito, ang mga anak daw ay blessing sa pamilya. Yung iba nga, sabi nga, pag mas maraming anak, mas maraming blessing. So, pati yung asawa, syempre, na namumunga, ay blessing din sa pamilya. Sa verse 4, "Behold, that thus shall be naman blessed of your God," followed by the verse 5, "The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem
all the days of thy life. And verse 6, yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel. So, ang pinag-uusapan po dito yung blessings natin. Yung mga blessings kasi, ito yung desire ng mga tao. Yun yung sabi. Kasi, desire naman talaga ng tao ng magandang pamilya, tapos yung ito yung magandang pamumuhay. Pero, ang mga tao kasi minsan nakoconfuse sila sa blessings at saka happiness. Kasi yung happiness, pag gusto mong maging happy, gusto mong masatisfy yung araw-araw nyo, gusto mo ng magagawang pamilya, magandang, kung anong, yung tawag dito, yung earthly things na actually itong mga bagay na to na makamundo, ito ay temporary lang at seasonal. And since seasonal siya, may possibility na things is not going well. So hindi maging maganda, at pag hindi maganda ang isang bagay, hindi ka na masaya. At pag hindi ka na masaya, parang ayaw mo ng, parang wala nang meaning yung life. Pero, ang kagandahan, meron pang isang blessing ang binigay ang Panginoon, yung blessing ng peace with God. So, tayo kasi minsan, pag gusto natin ng peace, pag na-extra gusto mo magbakasyon, sarap magbakasyon eh. Tapos pag gusto mo ng peace, ayaw mo na ng trabaho mo, naiinis ka na sa mga trabaho, gusto mo na mag-resign, yun ang peace mo, maghanap ka ng ibang trabaho. Kaya, yung iba sasabihin, pag nakuha ko na yung commission ko, pag nagkapera na ako, doon na magsisimula yung peace ko. Pero, yung real peace kasi na sinasabi ng Biblia is knowing that we are at peace with our Creator. So, wala namang kasing bagay na dito sa mundo na makapag-satisfy sa atin. Lagi naman tayong may makikitang hindi maganda dun sa mayroon tayo. So, since the blessing and the peace of God comes from God, and it begins with the fear of the Lord in a biblical way. So, lagi lang natin tandaan na matakot tayo sa Diyos, pero huwag naman yung sobra na parang ang treatment natin sa Panginoon natin ay hindi patas at maunawain natin. Lahat naman ng pangailangan natin ay binibigay. So, for our first song leader, Brother Lia. Morning sa lahat. Our first hymn is hymn number 81. Number 81. From the stars out into space. Number 81. Ready, say. From the stars out into space, and holds them in their proper place, who like a curtain stretch the sky to make a place for birds to fly, who sends the wind and sun and rain to nourish fields of golden grain, who forms the seed that makes the wheat and gives us daily bread to eat, who in the winter sends the snow. Oh, tell me who, if you should know, who has designed each lovely flame, what wondrous power did it take? Who made a never-ending sea, who formed the grass, the vine, the
tree, who made the cattle on the hills, and creeping things in rocks and rills, who holds all things within his hands, who owns all houses, fields, and lands, who keeps our souls each passing hour. No man has this almighty power. It is the Lord, and He alone. Man has no glory of his own. We have no goodness we can claim, so let us publish His great name. He takes a sinner vain and wild, and makes him as a little child, subdues his will and guides his feet, and draws him to the mercy seat. Let all creation lift its voice, and in the Lord let us rejoice. Let all His works praise and confess the glory of His righteousness. Our next hymn is hymn number 304. 304. 304. Ready, sing. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, most holy one. Oh, make me thine indeed, thou blessed Son. I need thee, oh, I need
388. In shady green pasture. In shady green pasture, so rich and so sweet. Number 388, and now sing. In shady green pastures, so rich and so sweet, God leads His dear children alone. Where waters will flow, bathe the weary one's feet. God leads His dear children alone. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads His dear children alone. Sometimes in the valley, in darkness of night, God leads His dear children alone. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Though sorrows befall us and Satan oppose, God leads His dear children alone. Through grace we can conquer, defeat all our foes. God leads His dear children alone. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Away from the mire and away from the clay, God leads His dear children alone. Away up in glory, eternity's day, God leads His dear children alone. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Our next thing is hymn number. Our next. Our next thing is hymn number 489. 489.
number 489. Ready now, sing. Blow ye the trumpet, blow the lively song and the sound. Let all the nations know the earth's remotest sound. The year of Jubilee is come, the year of Jubilee is come. Return the ransomed sinners home. The year of Jubilee is come, the year of Jubilee is come. Return the ransomed sinners home. Exalt the Lamb of God, the sin atoning Lamb. Redemption by His blood, through all the lands proclaim. The year of Jubilee is come, the year of Jubilee is come. Return the ransomed sinners home. The year of Jubilee is come, the year of Jubilee is come. Return the ransomed sinners home. Jesus, the great high priest, has full atonement made. Ye weary spirits rest, ye mourning souls be glad. The year of Jubilee is come, the year of Jubilee is come. Return the ransomed sinners home. The year of Jubilee is come, the year of Jubilee is come. Return ye ransomed sinners home. I can make call on Brother Ray for the scripture reading. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. This time po, we will proceed sa ating scripture reading sa book of Joshua. Joshua chapter 3, verses 1 to verse 15. Joshua chapter 5, verse 1. And it came to pass when all the kings of the Amorites, which were on the side of Jordan westward, and all the kings of the Canaanites, which were by the sea, heard that the Lord had dried up the waters of Jordan from before the children of Israel, until we were passed over, that their heart melted, neither was their spirit in them anymore, because of the children of Israel. At that time the Lord said unto Joshua, Make thee sharp knives, and circumcise again the children of Israel the second time. And Joshua made him sharp knives, and circumcised the children of Israel at the hill of the foreskins. And this is the cause why Joshua did circumcise all the people that came out of Egypt, that were males, even all the men of war, died in the wilderness by the way, after they came out of Egypt. Not all the people that came out were circumcised, but all the people that were born in the wilderness by the way they came forth out of Egypt, then they are not circumcised. For the children of Israel walked 40 years in the wilderness, till all the people that were men of war, which came out of Egypt, were consumed, because they obeyed not the voice of the Lord. Unto whom the Lord sware that he would not show them the land, which the Lord sware unto their fathers, that he would give us a land that floweth with milk and honey. And their children, whom he raised up in their stead, them Joshua circumcised, but they were uncircumcised, because they had not circumcised them by the way. And it came to pass, when they had done circumcising all the people, that they abode in their places in the camp till they were whole.
And the Lord said to Joshua, This day have I rolled away the reproach of Egypt from off you. Wherefore the name of the place is called Gilgal unto this day. And the children of Israel encamped in Gilgal, and kept the Passover on the 14th day of the month, uneven in the plains of Jericho. And they did eat of the old corn of the land on the morrow after the Passover, and leavened cakes and parched corn in the self-same day. And the manna ceased on the morrow after they had eaten of the whole corn of the land. Neither had the children of Israel manna anymore, but they did eat of the fruit of the land of Canaan that year. And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with a sword drawn in his hand. And Joshua went unto him, and said unto him, Art thou for us, or for our adversaries? And he said, Nay, but as captain of the host of the Lord am I now come. And Joshua fell with his face to the earth, and did worship, and said unto him, What saith my Lord unto his servant? And the captain of the Lord's host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so. Gusto ko lang po ibahagi sa atin yung gustong ituro sa atin ang nasa ating passage sa umagang ito. So, we are on the continuation of the book of Joshua sa chapter 5 po. Dito po mababasa natin na yung mga Israelites, they have crossed the Jordan. So, nakatawid na po sila sa Jordan River. And then, nabalitaan ito ng mga Amorites, mga Canaanites, and they were terrified. Nagkaroon po sila ng takot. But kung titingnan po natin, ito yung parang pinaka-perfect time or pinaka-magandang pagkakataon po para lumusob dapat itong mga Israelites and conquer the land of Canaan. But here we see that God commanded them to be circumcised. So, yung circumcision po na ginawa dito, ito'y parang magwi-weekend po sa kanila. Ito yung magpapahina sa kanila kasi magkakaroon sila ng pagkakataon or magkakaroon ng pagkakataon yung mga kalaban nila na lusubin sila ng walang kalaban-laban. But God is teaching them na before their battle, they need to be consecrated. They need to renew their covenant with God, their identity with God. Kasi doon sa wilderness po ay kumbaga yung mga nakalabas po ng Egypt doon, sabi dito sa passage na dinala ni Moses palabas ng Egypt sa wilderness. Namatay po sila lahat except yung umabot lang dito is si Joshua and si Caleb, yung nakapasok sa land of Canaan. So, lahat po ng iyon na nanggaling sa Egypt ay hindi po na-circumcise yung mga kalalakihan nila. So, God commanded them to be circumcised pagtawid po nila ng Jordan. And if we can see it on our perspective po sa tingin natin na parang binigyan lamang ng Panginoon ang pagkakataon yung mga kalaban nila na lusubin sila or talunin sila. But yung plano po ng Panginoon or yung priority po ng Panginoon dito sa ginawa niya is not convenience but consecration ng kanyang mga tao. Yung ma-renew po yung identity nila sa Panginoon. So, instead of commanding them to conquer the land immediately, God commanded them to renew their covenant through circumcision. And it shows na yung Panginoon po, He cares more about their hearts, yung fellowship nila sa Panginoon, yung puso nila na dapat ay nasa Panginoon more than their confidence. Kasi kung iisipin natin, siguro nung nalaman nila na itong mga Amorites, itong mga Canaanites ay takot sa kanila, then they could take it as advantage po para
ipakita yung lakas nila. Kumbaga ipakita sa mga kalaban kung ano yung kinakatakutan nila. But God cares more about their hearts. And so we can see here that yung circumcision po na sinunod ng mga Israelites is equivalent sa kanilang pagsunod sa Panginoon. So this teaches us na sa buhay po natin bilang Kristiyano, isa po sa makikita natin dito na before we are going to battle sa mga battles po sa buhay natin, kasi alam naman natin na yung buhay natin ay punong-puno yan ng pagsubok. Wag po tayong basta-basta na lang sumusugod nang hindi po nang walang fellowship sa Panginoon. Kumbaga, kung pakiramdam natin tayo ay may kasalanan, nagrebel tayo sa Panginoon, malayo tayo sa Panginoon, wag po tayong basta-basta na sumusugod or humaharap sa mga pagsubok sa buhay natin nang hindi po nare-renew yung covenant natin, yung buhay natin, yung fellowship natin sa ating Panginoon. So Jesus Christ is talking about in Romans chapter 2 verse 29, Romans 2:29, yung sinasabi ni Jesus Christ niya na circumcision is the circumcision of our hearts in spirit, which is the cutting away of sin, yung paglayo sa atin sa own self natin, yung pagtanggal ng kasalanan sa buhay natin. And we can also read dito sa passage yung sinasabi dito, the reproach of Egypt. Yun yung tinanggal ng Panginoon sa kanila. So, reproach of Egypt, ito yung parang representation ng kanilang bondage, yung shame, yung mga dinanas nila sa Egypt. It was removed by their obedience to circumcision, yung pagsunod nila sa Panginoon. Which reminds us yung old nature natin, bago po tayo ma-born again, ito yung parang reproach din po natin sa old nature natin. Nung na-born again tayo, tinanggal ng Panginoon yung reproach natin sa old nature natin, kaya naging bagong tao po tayo. And makikita natin dito na yung Panginoon po, He will not lead an uncircumcised heart, since para po sa atin yung circumcision refers to the heart. He will not lead our battles. Kumbaga, hindi tayo ililid ng Panginoon hanggat yung puso po natin ay hindi na circumcised or hindi nababago, because pwedeng maipanalo natin yung mga laban natin sa buhay sa sarili lamang natin, but we could also lose our relationship with God. So, mananalo man tayo, pero sa relationship natin sa Panginoon ay mawawala po tayo. And therefore, bilang mga Kristiyano po, hayaan po natin yung Panginoon na linisin tayo spiritually, to circumcise our hearts in spirit, so that we may overcome kung ano man po yung kailangan nating harapin sa buhay na ito. And sa verses 5 to 8 po, mababasa natin dyan na nung sinunod po nila yung Panginoon, their obedience reveals yung pagiging defender ng Panginoon sa kanila. Kasi habang nag-heal po sila sa sugat, physically, sa circumcision nila, mapapansin natin, wala pong kalaban na umatake sa kanila. No one dare to attack them. So their weakness reveals God's protection. Kung saan sila mahina, doon nare-reveal yung pagpo-protect ng Panginoon sa kanila. And sa verses 10 to 12, mababasa natin dyan na after ng kanilang obedience, nagkaroon sila ng bagong provision sa Panginoon. So tumigil yung pag-provide ng Panginoon ng mana. Yung na-enjoy nila is yung produce ng land, yung mga corn, yung mga pagkain na kanilang naaani. So we can see that they are enjoying a different method of provision. Pero hindi po nagbabago yung provider, yung Panginoon pa rin po yung nagpo-provide sa kanila. At sa buhay po natin, na minsan nakikita natin na parang nagbabago yung paraan ng pagpo-provide ng Panginoon sa atin. Wag po tayong madi-discourage sa ganun, kasi
tinutulungan po tayo ng Panginoon, whether slow, whether maliit na bagay lang yan yung pinoprovide ng Panginoon sa atin, tinutulungan po tayo ng Panginoon na mag-mature sa buhay. Kasi kung maaalala nyo, nung mga bata pa tayo, nag-aaral pa lang, saan tayo umaasa ng provision sa pag-aaral natin, sa mga magulang natin. But still, it's still a provision. Nung nagkaroon po tayo ng sarili nating trabaho, umaasa na tayo syempre sa mga sahod natin, but it's still a provision. So yung pag-provide po ng Panginoon tuloy-tuloy sa buhay natin. Nagbabago, pero nandun pa rin po yung pag-provide ng Panginoon, nandun yung kanyang method of providing for His children. And lastly po dito sa verses 13 to 15, yung mababasa po natin dyan, no? Before the walls of Jericho, Joshua met with the captain of the Lord's host. So, ayon po sa mga pag-aaral ng mga Christian scholars and theologians po, etong captain of the Lord's host is talking about a divine being, which is God Himself. Pero marami po kasi naniniwala din na this is the angel of the Lord, kasi pwedeng ibalik doon sa encounter, doon sa donkey na nagsalita, iba yung pumarang doon, is the angel of the Lord na may hawak din na sword sa kanyang kamay. But according to the scholars, in parallel doon po sa experience ni Moses sa burning bush, doon sa Exodus chapter 3 verses 2 to 6 po, mababasa po natin yan. And itong encounter ni Joshua sa chapter 5 verses 13 to 15, parehas po na sinabihan sila na to remove thy shoes, for the place is holy. Yung tinatayuan nilang lugar ay holy, banal. And alam po natin na only God's presence, yung presensya lamang po ng Panginoon, yung makakapagpabanal ng isang lugar. Whether that's pinakamarumin yan na lugar sa buong mundo, pero pag tinayuan po yan or pag nandyan po yung presensya ng ating Panginoon, yan po ay nagiging banal. And second point po na pinakita nila dito or pinapakita nila dito is yung Joshua fell on his face and worshiped. So sa Revelation chapter 19 verse 10 po kasi, mababasa natin dyan na yung mga angels mismo, they do not accept worship kasi sabi nila para lamang yun sa Panginoon. And dito po, mababasa natin dito na when Joshua fell on his face and worship, hindi po di-rebuke si Joshua because that being, kung yung nakikita ni Joshua, it is worthy of worship because it's talking about God Himself. And then, sinasabi niya dyan na, thus saith the Lord. So, yung pagsasalita niya po dito ay, hindi siya nagsabi na, thus saith the Lord. Yung sinabi niya po dito, as captain of the Lord's host, am I now come. So, nagpapakita po ito na yung na-encounter ni Joshua dito is not just an angel, but the very presence of God Himself. And so, it reminds us also of Jesus Christ as the captain of our spiritual warfare. Kasi po, alam natin bilang Kristiyano na sa spiritual warfare tayo, si Jesus Christ yung ating captain, and we can read that in Ephesians chapter 6, we are commanded to put on the whole armor of God. And in Revelation chapter 19 po, verses 11-14, mababasa natin na si Apostle John, he described Jesus Christ as a mighty and conquering King. Yung pag-describe po ni Apostle John kay Jesus Christ is the one who leads the armies which were in heaven. So, as a king. And so when Joshua bowed down before the captain of the Lord's host, hindi po niya nakikita yung captain niya servant. Like the angel, na normal na angel lang, but he was standing before the sovereign God. And so Joshua asked, art thou for us or for our adversaries? Ikaw ba ay kakampi namin o ikaw ba ay
katampi ng aming mga kalaban, and he said, "Nay, but as captain of the Lord's host." And bilang mga Kristiyano po, hindi po natin tinatanong, hindi po natin hinihiling sa Panginoon na, Panginoon, samahan mo po ako sa aking mga plano, but instead, as Christians, we submit to the plan of God. We join the plan of God. Yun po yung role natin bilang mga Kristiyano. And in closing po, I would like to remind us of this passage, yung mga natutunan natin dito sa passage na in our Christian life, before our walls of Jericho sa buhay natin, yung mga nakaharang sa buhay natin, yung mga kailangan nating harapin, yung puso dapat natin ay magkaroon ng complete surrender sa Panginoon. Yung take off thy shoes, because you are, yung take off thy shoes, it is a demonstration of a complete surrender and dependence and acknowledging the sovereignty of God po. And before we can conquer the battles in our life as Christians po, we need to be consecrated first. So dapat malinis po muna tayo para nang sa ganun po ay samahan tayo ng Panginoon. Kasi alam natin yung Panginoon, hindi siya sasama sa atin pag tayo po ay marumi. And before our strength, yung kailangan nating lakas po, we need to completely surrender. Kasi kung lakas lang natin, at walang dependence sa Panginoon, then maaari nga po tayong manalo pero makakalimutan natin at mawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Whereas kung tayo po ay weak, in our weakness, in our pain and our sorrow, comes the strength of God. Doon po lumalabas yung kapangyarihan ng Panginoon. So that's all I would like to share po sa binasa nating passage. Continue, let's call on Brother Dion. Our next hymn is hymn number 82. This is my Father's world. Hymn number 82. Ready, sing. This is my Father's world, and to my listening ears, all nature sings and round me rings the music of the spheres. This is my Father's world. I rest me in the thought of rocks and trees, of skies and seas. His hands of wonders wrought. This is my Father's world. The birds their carols raise. The morning light, the lily white, declare their Maker's praise. This is my Father's world. He shines in all that's fair. In the rustling grass I hear him pass. He speaks to me everywhere. This is my Father's world. Oh, let me ne'er forget that though the wrong seems of so strong, God is the ruler yet. This is my Father's
satisfied, and earth and heaven be one. Let us now call an end to our sermon this morning. Okay, muli po magandang umaga sa lahat. Dagdag ko lang doon sa senior ni Brother Ray kanina, no? Diba, tinanong siya ni Joshua, ikaw ba ay kakampi namin o kakampi ng kalaban? Ang sagot niya ay, hindi. Sabi niya, no or nay, I am the captain of the host of the Lord. Ibig sabihin, the question, tanong dapat ng isang tao ay hindi dapat na kakampi ko ba ang Diyos o nasa panig ko ba ang Diyos, kundi ang tanong niya dapat ay ako ba ay nasa panig ng Diyos. Kasi ang Diyos ay matuwid at hindi siya kakaliwa o kakanan. Dapat ang tao ang papanig sa Kanya. At alam natin na kung tayo ay nasa panig ng Panginoon, sigurado na kung ano yung tama at ano yung kalulugod ng Panginoon, yun po yung masusunod. Okay? I also agree na yung nakaharap po ni Joshua ay hindi po ordinaryong anghel. Dahil totoo, hindi po nakakapagpapabanal ang presensya ng anghel sa isang lugar. At kung sinamba man, at kung yun po ay ordinaryong anghel at sinamba ni Joshua, dapat ay sinaway na po siya ng anghel. Ang ibig sabihin po kasi ng anghel ay messenger o mensahero ng Panginoon. Maalala natin ang sinasabi ng Biblia, ang Panginoong Kristo ay salita ng Diyos na siyang nagdadala ng mensahe ng Ama. And so, ang tawag po natin dyan sa mga ganyang appearance ng Panginoon sa Old Testament ay ang term po na theophany. Theo means God. Ibig sabihin, the appearances of God or the appearance of God. So, theophany. Okay? Ngayon, kung ang sinasabi naman ay, let's say, malapit ang description kay Jesus Christ o kay Christ, ang tawag naman natin dyan ay Christophany. Ibig sabihin, ang pangalawang persona sa Trinity ay nagpakita. Hindi sa katawang tao, katulad na siya ay naipanganak kay Mary, kundi anyong tao lamang sa Old Testament para po iparating yung mensahe ng Ama sa atin. Okay? But anyway, ang mensahe po natin ngayong umaga ay makikita po sa Luke chapter 12. Okay? If you have your Bibles with you, Luke chapter 12. At tatawid po tayo ng Luke chapter 13. Okay? So, Luke chapter 12, verses 58 to 59, tapos chapter 13, 1 to 9. Okay, mali yan. Ako lang. Ayan. Sige. So, babasahin po po sa inyo, Luke chapter 12, verse 58 to 59, tapos verses, chapter 13, 1 to 9. Okay, ang sabi po dito, when thou goest with thine adversary to the magistrate, as thou art in the way, give diligence that thou mayest be delivered from him, lest he hale thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and the officer cast thee into prison. I tell thee, thou shalt not depart thence till thou hast paid the very last mine. Chapter 13, verse 1. They were present at that season some that told him of the Galileans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And Jesus answering said unto them, suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans, because they suffered such things? I tell you, nay, or no, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Or those 18, upon whom the tower in Siloam fell, and slew them, think ye that they were sinners above all men that dwell in Jerusalem? I tell you, nay,
or no, but except ye repent, ye shall all likewise perish. He spake also this parable: a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down, why cumbereth it the ground? And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and dung it. And if it bear fruit, well. And if not, then after that thou shalt cut it down. Okay. Pagpalain po ng Panginoon itong ating binasa, no? Tayo po ay mananamit sa sandaling na rin manalangin. Amang banal at Diyos na makapangyarihan, panalangin namin Panginoon na sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, nawa ipakita niyo sa aming Panginoon ang aming pagkakasala at ang aming napakalaking pangailangan ng aming tagapagligtas at napakahalagang pangailangan, Panginoon, na maging mapagpakumbaba at pagpapasako, Panginoon, sa sinasabi ng inyong salita at hindi yung pangunahan at sabihin ang mga bagay na hindi sinasaad, Panginoon, sa inyong salita. Panalangin ko po na katotohanan lamang ang naipangaral ngayong umaga. Ito ang panalangin sa pagkiisa ng Banal na Espiritu at sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas ni Jesu Kristo. Amen. Okay. So ang mensahe po natin ngayong umaga po ay may pamagat na calamities and suffering, yung mga sakuna at ang mga pagdurusa. Okay? Bakit ko po ito naisipang ipangaral? It's because in light of mga happenings o mga sakuna po na nangyayari, gusto ko lang pong maunawaan natin ano po ba ang connection nito galing sa Diyos at kung ano po ba dapat ang maging attitude ng tao, lalong-lalo na po yung mga nanonood. Ibig sabihin, hindi pa nakaka-experience, pero nakikita nila yung mga pangyayari. Ano ba dapat yung maging attitude natin? Kasi kadalasan, ang nakikita ko ay sasabihin na, ayan na, pinaparusahan na ng Diyos ang Pilipinas. O ayan na, nagpaparamdam na ang Diyos o ang paghatol ng Diyos o ito ganyan. As if, direktang nakausap ng mga ito ang Diyos. At ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanila, i-post mo sa Facebook at sabihin mo na nagpaparamdam na ako sa kanila. Okay? When in fact, if you read the scripture, hindi mo makikita na sa ganun paraan, ipinaparating ng Panginoon ang kanyang gustong sabihin. Ito pa kadalasan yung mga taong yung nakasulat na salita ng Diyos, mismo yung sinabi ng Diyos na nakasulat na, hindi nila binabasa at hindi sila pamilyar. Pero pagdating sa interpretation ng mga pangyayari sa paligid, pagdating sa interpretation sa mga bagay na dinadanas lalo na mga taong naghihirap at mga taong na nawalan ng mahal sa buhay, sila yung napakasigurado, napaka-sure na ito yung ibig sabihin ng mga nangyayari sa paligid. So gusto ko pong tingnan natin kung ito po ba ang pamamaraan ng Panginoon. Okay? Now, kung mapapansin natin, pagdating po sa mga sakuna, okay, ito po ay nangyayari sa mga makasalanan, okay, at sa mga pinabanal ng Diyos. It happens both to the sinners and to the saints. Okay? Pag nangyayari po yung lindol, it happens to those who are committing adultery, to those who are committing immorality, to those who are gambling, to those na mga naglalasing. At the same moment, ay dinaranas din po ng mga nananalangin. Nagdi-devotional sila, biglang lumindol. Nag-church sila, biglang lumindol. Okay? Nag-aawitan para sa Panginoon, biglang lumindol. Now, it happens to both people. Kasi dalawang grupo lang naman yan.
Now, would we rashly, pag sinabing rashly, yung wala man lang bang pasintabi o bigla-bigla ka na lang nag-iisip o wala, hindi mo man lang masyadong pinag-isipan, shall we rashly call it the judgment of God? Knowing na ito po ay nangyari sa parehong grupo. Itong mga karamdaman, itong mga pagdurusa, it happens both to sinners sa mga makasalanan, and ito po ay nangyayari din sa mga anak ng Panginoon. Okay? Yung isang taong gumagawa ng kasalanan, sa kalagitnaan ng paggawa niya ng kasalanan, na stroke, na cardiac arrest. Yung pastor nagpipreach, bigla na lang din bumulagta. Di ba? It happens to both of them. Would we rashly call it the judgment of God? Or accidents? Okay, may aksidente. Yung iba, Sunday, nagka-travel papuntang lugar na hindi dapat pinupuntahan ng isang mananampalataya. Nagkaroon ng disgrasya. Yung isang grupo naman, magkakaroon na dapat ng relief operation o pupunta dapat sa isang simbahan para dumalo, na disgrasya din. Now, it happens to both of them. Sasabihin mo ba na ito ay judgment ng Panginoon o sila ay may mensahe ang Panginoon sa kanila? So it happens to both of them. Now, totoo naman, it is true that God may use calamities. Pwede naman talaga, totoo, nagagamit ang Panginoon ng kalamidad, ng karamdaman, ng mga trahedya, ng mga pagdurusa, bilang paghatol. Pero at the same time, kailangan din natin maunawaan na itong kalamidad, karamdaman, trahedya, at mga pagdurusa ay ginagamit din ng Panginoon para pagtibayin ang pananampalataya ng kanyang mga anak. Okay? He also uses that to purify, His children and to draw them closer unto Him. And so, pwede nating sabihin, yung iba ay namamatay dahil sa paghatol ng Panginoon. At the same time, pwede mo ding sabihin na ang iba ay dumaranas din ng kamatayan dahil kalooban ng Panginoon na iuwi na ang kanyang anak sa kanyang piling. It is His will to take them home to His presence and to spend eternity with Him. Okay? And I hope this opens our minds to how we should interpret, kung paano ba natin i-interpret itong mga pangyayari. At huwag lang po bigla na lang tatalon sa conclusion na porket dinanas ng, or tinamaan ng lindol yung Cebu, tinamaan ng lindol yung Davao, tinamaan ng lindol yung Isabela and all that, sila yung mga gustong gisingin ng Panginoon at mas deserving sila yung bagsakan ng pader. At tayong mga safe ngayon dito at tayong mga maayos ang kalagayan ay hindi natin deserve na ma-experience yung ganong mga bagay. Okay, our problem, ang problema po kasi natin is not that we have holy care for them. Na pag sinabi natin, "Uy, Pilipinas gising na," o Cebu gising na, o Davao gising na. Ito yung mensahe ng Panginoon. Hindi naman yan na para bang napakabanal at napakadalisay ng ating care para sa kanila, na tayo ba ay nag-aalala para sa kanila. In fact, what I believe is being exposed. Ang lumalabas talaga dyan, ang lumalabas talaga dyan is that we are self-righteous, and that we have this kind of hypocrisy to assume, naiisipin natin na since tayo na sila ay dumanas ng ganyang mga trahedya, dahil sila ay mas makasalanan, o dahil sila ay makasalanan, at tayo namang mga hindi nakakaranas niyan, ay tayo ay mga banal at tayo ay mga mabuting tao. Okay? Ang pinakatinutumbok kasi ng mensahe ng Panginoon dito sa binasa natin is the sin and the problem of self-righteousness. Yung iisipin mo na ikaw, hindi mo dinadanas yan dahil ikaw ay mabuting tao. Nagsisimba ka lagi, nag-offering ka lagi, nananalangin ka lagi, and all these good things that you do. That's why you are spared from these kinds of tragedies. Kasi if you claim, kung tatayuan natin na nangyayari yung mga bagay na yan sa kanila,
dahil sila ay mga mas makasalanan at sila ay pinaparusahan o hinatulan ng Panginoon, dapat i-prove mo muna na lahat ng mga dumanas ng lindol o lahat ng mga nabagsakan ng pader at nabagsakan ng kanilang mga tahanan, lahat yan ay makasalanan. Pare-pareho. Okay? Dapat i-prove mo yan. Okay? Pangalawa, you also have to prove or you have what you're doing kapag sinabi mong lahat sila ay makasalanan kaya sila dumaranas ng ganyan, ay pinapakita mo na ang Panginoon ay hahatol sa isang lugar na walang pakialam sa mga anak niyang namumuhay ng matuwid at ng may kabutihan. Okay? That would make God an unjust God. Kasi imagine mo, isang grupo namumuhay sa kasalanan, tapos isang grupo ay nananalangin at nagsasamba sa Kanya at nagbibigay ng mga papuri sa Kanya. Tapos hindi niya man lang spinner, hindi man lang niya niligtas yung mga anak niyang nananalangin at nagsasamba sa Kanya. Okay? You prove that all of them are equally sinful, and you are showing that God is an unjust God and an unholy God. So yun po ang gusto kong ipakita ngayon. Ang goal po natin is to address this indwelling sin of self-righteousness and the need to respond to the call for repentance. Okay? Ipakita na ang problema ay hindi sa kanila, kundi sa puso natin, na ang tingin natin sa sarili natin ay mas matuwid. At ang kahalagahan ng pagtugon sa panawagan ng Panginoon na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Okay? So, yung mga bagay po na i-consider natin dito sa binasa natin, in verses 58 to 59. Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay pupunta sa isang hukom, habang nasa daan pa lang makiusap ka na. Okay? Makiusap ka na, magpakumbaba ka na. Kasi kapag ikaw ay, pag lumabas na ang paghatol, sigurado makukulong ka. At sigurado pagbabayaran mo bawat 5 o bawat amount na inutang mo at na kailangan mong pagbayaran. Okay? That shows us that here, sa sinabi ng Panginoon, na ang Diyos, na meron talagang nakaambang o paparating na paghatol. Okay? Lalong-lalo na po ang kausap ng Panginoon dito ay ang Israel, na ilang beses nang nagpadala ang Panginoon. Tingnan niyo po sa Luke chapter 13. Okay? Luke chapter 13 verse 34. Sabi ng Panginoon, ang kanyang hinagpis, sabi niya, O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets and stonest them that are sent unto thee, how often would I have gathered my children together as a hen doth gather her brood under her wings, and ye would not. Okay? Alam ng Panginoong Kristo na sisingilin ng Ama ang Jerusalem dahil sa kanilang pagpatay sa mga mensahero, dahil sa kanilang pagkitil sa buhay ng mga mensahero ng Panginoon, na ilang beses silang tinatawag ng Panginoon na magpakumbaba kayo, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan dahil may araw ng paghatol at darating ang paghukom ng Panginoon. At sabi ng Panginoong Kristo, ngunit ayaw ninyo. Okay? Ayaw ninyo. So may darating na paghatol sa kanila. At ang katuwiran at ang hustisya ng Panginoon ay maniningil po sa bawat kasalanang ginagawa ng kanyang mga nilikha. Okay? Totoo yung sinasabi ni Apostle Paul, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maliit malaki. Dahil sa kabanalan ng Panginoon, ang kabayaran po niyan talaga ay kamatayan. Now, in chapter 13, may kita po natin na nung sinabi ng Panginoong Kristo na magsisi kayo dahil may panahon o may oras ng pagpaniningil, ang naging response nila, tingnan nyo ha, in verse 1, and there were present at that season, may mga andun sa lugar na iyon nung sinabi ng Panginoong Kristo. At kinwento nila, no? Para bang ganito ang sinabi ng Panginoon, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan kasi may paghatol. Tapos may mga lumapit at sinabi nila, oo nga po, katulad po ba doon sa mga
minasaker ni Pilato o ni Pontius Pilate. Nasa 3,000 po yun. Lahat po sila. You know, nang ginagawa po nila yung kanilang pag-alay, lahat po sila ay pinapatay ni Pilate. At yung dugo nila ay humalo doon sa dugo ng kanilang mga inalay na mga hayop. Okay? Yun po ba ang ibig sabihin nyo? Kasi yun pa ngayon po ay mga rebelde kasi yun kay Pilate. Kaya nung nalaman ni Pilate na sila ay nagre-rebelde, pinapatay talaga sila, which for them is yung pagpatay sa kanila, yung pagkitil sa kanilang buhay ay dala ng hustisya talaga ng civil justice. Okay? Yun yung interpretation nila nung sinabi ng Panginoon. They were not looking at themselves. Ang tinitingnan nila yung mga namatay. Para bang sinasabi ngayon, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Tapos ang isasagot natin, katulad po ba yung mga nadaganan, yung mga nilindol sa may Cebu, mga nilindol sa Davao? Mga ganun po ba ang dapat magsisi? Which in this way, they are directing the call, instead na tanggapin nila yung panawagan na magsisi, ay i-direct nila doon sa mga dumanas ng sakuna, kasi sa tingin nila, yun talaga yung mga karapat-dapat na magsisi. Okay? They would not take it. After all, sabi nila, these are rebellious Galileans. These were the people of Herod the Galileans. Okay? And so sabi ni Jesus Christ, so dahil pinapatay sila, sa tingin nyo in verse 2, and Jesus answering said unto them, so sa tingin nyo, itong mga Galileans, dahil nga pinapatay sila ni Pilate, sa tingin nyo, mas makasalanan sila? Okay, mas makasalanan sila dahil dinanas nila yung kamatayan? Or, in verse 14, or yung 18, yung 18 Hudyo, by the way, just want to give you a geographical idea. The Galileans, ito po yung doon sa taas, yung mga sa probinsya, banda, na pinanggalingan ni Jesus Christ, na sa tingin po ng mga taga-Judea sa baba, ito yung mga marurumi, yung mga Galileans. Okay? So sa tingin nila, sila yung dapat magsisi kasi sila yung mga marurumi. Ngayon sabi ni Jesus Christ, huwag niyong kalimutan, dito sa Jerusalem mismo, sa Jerusalem, merong 18 mga Hudyo na nililinis o nagpo-purify ng kanilang mga sarili sa Pool of Siloam. Naalala po ninyo yung Pool of Siloam? Ito yung pool na ang paniniwala nila, yung unang tao na makalublob ng kanyang sarili doon sa tubig. Pag gumalaw yung tubig, ay makakatanggap po ng kagalingan. Naalala niyo yun na may isang lumpo na sabi ni Jesus Christ sa kanya, gusto mo bang gumaling? Ang sagot niya, wala naman po kasi magdadala sa akin doon. Pero kahit hindi siya dinala doon sa Pool of Siloam, ay nakatanggap po siya ng kagalingan galing sa Panginoon. So I believe itong 18 na mga Hudyo ay they were conducting this purification. At habang nililinis nila yung kanilang mga sarili sa tubig ng Siloam, yung tower po, yung tore ng Siloam, bigla na lang pong bumagsak sa kanila. And of all the people, itong mga tao pang naghahangad na pakabanalin at pakalinisin, sila pa yung nabagsakan talaga ng tore. At lahat silang 18 ay namatay. And so sabi ni Jesus Christ, yung Galileans, mga minasaker, itong mga Hudyo ay nadaganan o nabagsakan ng tore ng Siloam. So sa tingin nyo, mas makasalanan sila? Okay? Sa tingin nyo, hindi nyo deserve mamatay. Dapat sila lang ang dapat mamatay dahil sila yung nabagsakan. Anong sabi ni Jesus Christ? I tell you in verse 5, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, sabi niya, no. They are not, ibig sabihin ni Jesus Christ, hindi sila mas makasalanan dahil pinapatay sila ni Pilate. Hindi sila mas makasalanan dahil nabagsakan sila ng tore. Sabi niya, no. But except maliban na lang, kung kayo'y magsisisi, sabi niya, except if you repent, ye shall all, okay? Ye shall all likewise perish.
Okay? Lahat sa gayon ding paraan kayo ay mamamatay. Kayo lahat ay mapapahamak kung di kayo magsisisi. Okay? And so, at that point, Jesus Christ corrected them and showed them that kapag may mga pangyayaring katulad nito, mga sakuna at mga karamdaman, kamatayan o trahedya, you do not look outwardly and judge them. Okay? Ibig sabihin, hindi binigay ng Panginoon sa atin yung responsibility o yung kakayanan para hatulan itong mga taong ito na dumaranas ng mga ganitong klaseng mga trahedya. It's not in your... hindi mo nga alam kung yung isang tao ay totoo talagang makasalanan. Okay? O yung taong yan ay pinabanal na ng Panginoon. Hindi mo alam kung yung taong yan ay totoong Kristiyano o nagkukunwari lang. Ibig sabihin, hindi ibinigay sa atin ng Panginoon yung ganyang klaseng responsibility. Hindi ibinigay ng Panginoon sa atin ang ganyang klaseng privilege of judging people and connect or associate the tragedy with the calamity and their morality. Hindi mo pwedeng pagdugtong-dugtungin yan. Hindi ikaw ang may kapangyarihan. Diyos lamang ang nagpapadala niyan. Diyos lamang ang may alam sa mensahe para dyan. Okay? Now, sa Biblia, may iba't ibang klase ng pagsisisi na sinasabi ang Panginoon. During that time, ang kausap kasi ng Panginoon yung mga Hudyo na tinatawag niyang magsisi. Okay? Now, in Luke chapter 3 verse 7, basahin ko po sa inyo, Luke chapter 3 verse 7. Ang sabi po dito, then said he, this is by the way John the Baptist na nangangaral sa kanila, no? Ang sinabi sa kanila, then said he to the multitude that came forth to be baptized of him, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Bring forth, therefore, fruits worthy of repentance, and begin not to say within yourselves, we have Abraham to our father. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children from Abraham, or unto Abraham. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Okay? Yung palakol daw ay nakalagay na sa ugat ng mga punong kahoy. Ibig sabihin, ready nang putulin yan. Okay? And I believe the Lord is referring, or John Baptist is referring to Israel, na ready na handa ng putulin ng Panginoon o tagpasin ng Panginoon yung Israel dahil nga hindi sila tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. Every tree, therefore, which bringeth forth, that bringeth not forth good fruit, is hewn down and cast into the fire. Anong gagawin sa puno na hindi namumunga o hindi nagdadala ng maayos na bunga? Puputulin ng Panginoon at susunugin yan. Okay? Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon sa kanila, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Kasi kung hindi, lahat kayo sama-sama kayong mapapahamak. Sama-sama kayong mamamatay. Okay? Now, the second kind of repentance is pwede din doon sa mga binago na ng Panginoon. At nakita nila yung kanilang pagkamakasalanan. At gusto nilang tumalikod sa kanilang makasalanan. At ngayon nagtatanong sila, ano ba ang dapat namin gawin? Ito po yung binasa natin sa baptism. In Acts chapter 2 verse 37. Okay? Acts chapter 2 verse 37 to 38. Nung ipinangaral ni Peter sa kanila na yung Kristong inyong ipinako ay Panginoon ng lahat. Okay? And in verse 37, now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ito yung gagawin ng taong na born again. Naramdaman niya yung kabigatan ng kanyang kasalanan, nakita niya yung karumihan ng kanyang kasalanan,
At ang sinasabi ng Biblia, ang gagawin mo ay magsisi ka sa iyong kasalanan at magpabautismo. Ito po ang ginawa ng mga kapatiran nating nabautismuhan noong nakaraan. Okay? Now, meron ding pangatlong klaseng pagsisisi. Ito naman yung pagsisisi ng anak ng Diyos na binago ng Diyos, may banal na espiritu, na bautismuhan na. Pero siyempre, alam natin na araw-araw nagkakasala pa rin tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. Okay? So in 1 John chapter 1 verse 8, okay, 1 John 1:8, ang sinasabi ng salita ng Panginoon, if we say that we have no sin, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Okay? Huwag mong sasabihin hindi ka nagkakasala. Dahil kahit may banal na espiritu tayo, meron pa rin tayong mga inclination na magkasala. Pero, sa nagkakasala, in verse 9, sabi niya, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, if you confess your sins, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan o lahat ng karumihan. Ibig sabihin, may repentance, meron tayong one-time repentance sa buhay natin. Natatalikuran natin yung lumang pagkatao, lumang buhay, tapos meron namang repentance na ginagawa araw-araw. Okay? Araw-araw, bago ka matulog, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Pagkagising mo, kausapin mo ang Panginoon, humingi ka rin ng tawad sa Panginoon sa mga kasalanan natin. Okay? Yun po yung klaseng pagsisisi ang tinatawag ng Panginoon. Now, after na itong mensahe ng Panginoon sa kanila, may binigay pang isang parabola ang Panginoon. A parable again, ay isang kwentong, hindi kwentong kababalaghan ha, isang kwentong earthly o makamundong kwento. Pag sinabi makamundo, hindi naman ng worldly na masama, kundi yung earthly na kwentong nag-exist sa atin ngayon sa panahon natin o sa panahon nila. Tapos meron siyang spiritual na mensahe. You know, earthly stories with heavenly lessons or truths. So nagbigay ng parabola ang Panginoon. Sabi niya, merong tao na nagtanim siya ng fig tree sa kanyang ubasan. Tapos, hinanapan niya ng bunga. Pero wala siya mahanap na bunga. Sinabi niya ngayon doon sa namamahala o sa nag-aalaga, sabi niya, 3 taon na akong nag-aantay. 3 taon na akong nag-aabang. Pero wala akong makitang bunga. Sabi niya, putulin mo na yan. At tulad ng sinabi kanina, yung palakol ay nailagay na sa ugat ng punong kahoy, sa tabi ng ugat ng punong kahoy. Okay? Walang bunga. Anong gagawin sa puno na walang bunga? Alangan naman, nagtanim ka ng mangga, hindi namumunga. Hindi naman kasi ornamental plant or tree ang mangga. Pag fruit-bearing tree, kapag ang puno na itinanim mo ay punong namumunga, hindi expect mo na mamumunga yan. Okay? In the same way, itong may-ari, sabi niya, 3 taon na ako nag-aabang, nag-aantay, walang bunga, putulin na yan. Kasi pinapahirapan lang at sinasayang niya yung nutrients ng lupa. Yun yung ibig sabihin ng why cumbereth it the ground. Tapos sumagot po ang nag-aalaga. Sabi niya, pwede bang bigyan mo muna ng 1 pang taon? 1 taon pa. Sabi niya, gagawin niya, ay bubungkalin niya yung lupa, tapos lalagyan niya ng pataba. Ngayon pag namunga, hindi maganda, pero pag hindi pa rin namunga, putulin na. Okay? Makikita natin dito na sa parable natin, no, the barren fig tree o yung fig tree na hindi namumunga. Tama naman yung puno, fruit-bearing tree. Tama naman yung environment. Okay? Itinanim siya sa ubasan kung saan maganda yung lupa. Tama naman yung may tamang panahon naman na ibinigay, 3 taon. Okay? Kadalasan,
Yung iba nga, hindi pang umaabot ng 3 taon ay namumunga na ito. Minaximize, 3 taon. Binigyan. Which tells us how many years did Jesus Christ do His ministry in Jerusalem? 3 years. Okay? They say 3.5 years. I believe this is talking about, yung sinasabi dito, yung nagtanim ay ang Panginoong Diyos, yung Ama. Yung fig tree, ito yung Israel. Yung nakiusap, o yung 3 years, ito yung papangaral ng Panginoong Kristo ng salita. At ang pakikiusap ng nangangalaga dito ay ang pakikiusap ng Panginoong Kristo sa Ama na huwag munang padalhan ng paghatol ang Israel. Sabi niya, bigyan mo pa ako ng 1 pang taon. Wala talaga. In fact, ang ginawa nito, sa Biblia nga, ang ginawa, yung tagapangalaga ay pinatay pa. Pinatay pa. And so what does this tell us? Na merong judgment, merong paghatol ang Panginoon sa mga itinanim niya na hindi namumunga. Okay? Kasi imagine mo ha, katulad niyan sa isang simbahan, kung yan ang iglesia ng Panginoon, ay yan ang ubasan niya, tapos itinanim tayo dyan. Tapos, lahat tayo ay nakikinabang sa mga pataba, nakikinabang sa tubig, nakikinabang sa magandang lupa. Tapos itong isa, lumalago din maganda din yung pagtubo niya. Tapos ang dami niyang dahon. Ang daming dahon. Sabihin mo, napakalago nitong punong ito, itong halamang ito. Pero, lahat ay namumunga. Itong isang ito, na itinanim din, at binigyan din ng panahon para mamunga, ay hindi namumunga. Ngayon, yung nutrients ng lupa, yung tubig, at pangangalaga na dapat ibibigay na lang doon sa mga namumunga, ay mapupunta pa sa'yo. Binigyan ka na ng chance and all that, pero wala pa rin nakikitang pagbunga o paglago bilang isang mananampalataya. Kadalasan ng Panginoon, tinatanggalan niya na lang yan ng biyaya. In a sense na, yung taong yan ay hindi na talaga lalago sa kanyang pagiging Kristiyano. Hanggang sa later on, siya na mismo ang mawawalan ng desire, mawawala na ng pagnanais na magpatuloy sa gawain at paglilingkod ng Panginoon. Hanggang makikita mo, yung buhay niya ay, kung ano yung buhay niya noon, ay binalikan lang din niya. Walang paglago, walang pagbunga. Okay? Mapapansin niyo ang Panginoon na bibigay po ng ultimatum, akala nilang ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay puno ng biyaya. Pero mababasa niyo din, ang Panginoon ay nagbibigay ng ultimatum sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tupa na hindi nagdadala ng bunga. Posible kasi talaga hindi magdala ng bunga. Anong sabi ni Jesus Christ? Kapag kayo ay nanatili sa akin, magbubunga kayo. Kapag kayo ay lumayo, hindi kayo magbubunga. Kasi kung wala ako, hindi kayo mamumunga. So ibig sabihin, ito ay reminder po sa mga mananampalataya na ang Panginoon, nung tayo po ay inilagay at itinanim, at tayo ay expected na mamunga at hindi po tayo nagdadala ng bunga at nagdadala ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Makikita mo, tatanggalin ng Panginoon yung kanyang biyaya para sa iyong paglago. Okay? Kaya bilang mananampalataya, habang tayo po ay, kasi nung sinabi dito ng nangangalaga, 1 taon pa, give me 1 more year. Give me time. Okay? Give me time. You would notice na yung time pala na yan, na binibigay ng Panginoon, ay oras o biyaya at habag ng Panginoon in the form of time. Okay? It is God's mercies and grace in the form of time. May kita po natin dito. Okay? Katulad ng sinabi sa kanina, sa Luke chapter 3 verse 9 to 14. Balikan po natin yung verse kanina. Luke chapter 3 verse 9 to 14. Sabi niya, and now also the axe is laid unto the root of the trees. Every tree, therefore, which bringeth not forth good fruit, is hewn down and cast into the fire. And in verse 10, okay, in verse 10,
at tinanong siya ng karamihan na sasabi, ano nang dapat namin gawin? And then in verse 11, sabi niya, at sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may dalawang tunika, yung cloak, sabi niya, kung dalawa yung iyong cloak, okay, ay magbahagi sa wala, at ang may pagkain ay gayon din ang gawin. Ibig sabihin, pag sinabi mong nagbago ka na at ginagawa ng Panginoon, dapat tanggalin yung mga kasakiman, yung mga hidwaan, at pairalin po yung pag-ibig. Kaya kung meron nagugutom, pakainin. Kung meron nangangailangan, bigyan ng tulong. Okay? And verse 12, sabi niya, okay, at dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang mga pagbautismo at sinabi nila sa kanya, Guro, anong dapat namin gawin? At sinabi sa kanila, huwag na kayong sumingil pa ng higit kaysa utos sa inyo. At tinanong naman siya ng mga kawal o mga sundalo na nangagsasabi, at kami, anong dapat namin gawin? At sa kanila sinabi niya, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man ni mga paratang at mga kasiya kayo sa bayad sa inyo. You know, be contented with what you receive. Ibig sabihin, ang pagbunga sinasabi mo dito sa salita ng Panginoon ay pagbunga ng pagdala ng mga kabutihan na dala po ng banal na Espiritu. Eh kung hindi ka maibigin, dapat pag sinabi mong binago ka ng Panginoon, dapat makitaan po tayo ng pag-ibig. Kapag tayo po ay binago ng Panginoon, dapat makitaan po tayo ng pananampalataya, ng pagpapatawad, ng kagalakan sa gitna po ng mga problema, ng mga pagsubok. Dapat makitaan ka ng pagtitimpi, self-control. Dapat makitaan ka ng pagiging mahinahon in all that. Of course, the struggle is still there. Nilalabanan mo pa rin, may struggle pa rin yan, pero dapat makitaan ka ng bunga. Sabi ni Jesus Christ in the parable of the sower, merong namunga ng 100 times, merong namunga ng 60 times, merong namunga ng 30 times. I don't think the Lord really is very much concerned with the amount of fruits. Because even in the parable of the talents, yung binigyan niya ng 10, nakakuha ng 10, yung binigyan niya ng 5, nakakuha ng 5, yung binigyan niya ng 1, na dapat kahit isa man lang sana ay na-multiply niya yung binigay ng Panginoon sa kanya. Ang ginawa po niya ay ibinaon niya sa lupa. Okay? Sinabi, isisoli ko na lang to sa iyo, Panginoon. Pera mo naman yan kasi malupit ka talaga. Kung mapapansin niyo, hindi naman na-disappoint ang Panginoon dahil yung 5 lang yung kanyang kinita. Natuwa siya na yung 10 yung kinita, yung 5 yung kinita. And I believe, matutuwa din siya kung kahit yung isa lang din yung kinita. In the same way, I believe the Lord is not very much concerned with the amount of fruit so long as you bear fruits. Okay? Ang Panginoon, ang mahalaga sa Panginoon, tayo po ay namumunga. Dapat may bunga. Dapat nandyan yung bunga ng banal na Espiritu sa atin. John 15:2. In John 15:2, every branch in me, sabi ni Jesus Christ, ang bawat sanga na nasa akin, na hindi namumunga. Okay? Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. Ang bawat sanga na nasa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Okay? Pag hindi ka namubunga, tatanggalin ka ng Panginoon sa bilang sanga. Okay? Kasi mas may silbi ka pa na ipanggatong kaysa sa hayaan ka na lang dyan na hindi ka naman namumunga. Kahit yung asin, pag nawala ng lasa, itatapon na lang din yan ng Panginoon. In the same way, bawat Kristiyano na nagsasabi na siya ay mas matuwid kaysa sa iba, I think ang point niya ni Jesus Christ dito o sa panahon natin, okay, sige, sa tingin nyo, mas makasalanan yung mga tinamaan ng lindol at mas karapat-dapat silang magdusa at hapulan. Sige, kayo nga hindi tinamaan. Sige nga, nasaan yung bunga nyo?
Okay? Nasaan yung sinasabi niyo mas matuwid kayo at hindi kayo dapat na parusahan o hatulan o padalahan ng mga kalamidad at trahedya? Nasaan ang bunga niyo? Yan ang hinahanap ng Ama kong nasa langit, sabi ng Panginoong Kristo. Okay? So, mga aral po, dagdag aral po dito no, sa binasa natin na sana ay pakinggan natin at unawain. Number 1, do not be rash or quick to declare what God's Word does not explicitly state. Ibig sabihin, huwag nating pangunahan at huwag tayong tumalon agad sa isang konklusyon at ito yung mga ipagkalat natin kung hindi naman malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay? Again, we are not called to judge people. We are not called to judge the people of Cebu, the people of Davao, of Isabela, kung saan pa mga lugar na dumaranas ng bagyo at lindol. Okay? We are not called to be judges. God is the judge. At hindi po tayo. Okay? Kaya kung hindi sinabi ng Panginoon na hinahatulang ko yung Cebu, o hinahatulang ko yung Davao, o kung ano man, huwag mong sabihin yan. Kasi imagine mo ha, pag sinabi mong hinahatulan ng Panginoon yung Pilipinas dahil sa korupsyon, yung mga nadaganan at mga dumanas ng lindol, hindi naman sila involved doon, karamihan hindi naman involved dyan sa mga korupsyon ginagawa ng DPWH. Samantalang yung mga involved sa DPWH, ang sarap-sarap ng tulog. At titibay na mga tahanan and all that. Bakit mo ngayon sasabihin paghatol ng Diyos yan dahil sa korupsyon? E di sana kung paghatol ng Diyos talaga sa korupsyon, e di sana yung mga na-involved, di ba? Sana bigla na lang yung bahay nila na kahit gano'ng katibay, dapat yun yung nag-collapse. Okay? Huwag natin pangunahan ng Panginoon. Okay? In 1 Corinthians chapter 4 verse 5, 1 Corinthians 4:5, therefore, sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, sabi niya, therefore, judge nothing before the time. Ibig sabihin, the ultimate judgment is when Jesus Christ comes back in the second coming of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, until the Lord come. Ang Panginoon mismo ang darating at siya ang maghahatol. Habang tayo ay nag-aantay sa pagdating na yan, huwag tayong maging tagapaghatol. Okay? Who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the heart, and then shall every man have praise of God. Okay, applicable din po yan sa loob ng simbahan. Nagkasakit lang si ganitong kapatid, sasabihin natin agad, dahil yan sa kanyang ganitong ganyan. Maliban na lang kung meron talagang, meron tayong corporate knowledge at meron talagang obvious na knowledge tayo na itong taong ito ay namumuhay sa kasalanan na despite the reminders from the church and from the Word of God, ay ayaw pa rin talikuran. Pwede mong sabihin yan. Pero yung nilagnat lang, sabihin mo agad, ay kasi kinichismis ako niyan, kaya hinatulan ng Diyos yan. Di ba? Sa tingin mo, kinampihan ka agad ng Panginoon dahil lang may nasabi yung kapatid mo? No. The Lord, katulad ng sinabi kanina, the Lord is the captain of the host of God. Okay? Ang Panginoon hindi yan kumakampi sa kung kanino man. Tayo dapat, kung tayo ay may pag-ibig para sa Panginoon at tayo ay gusto natin nasa katotohanan, tayo yung kumampi sa Panginoon. We take the Lord's side and not use God na para bang anting-anting o para bang yung kaya mong gamitin na pang sumpado sa ibang tao. That's not how the Lord works. And that the justice and the holiness of God will not allow that. Therefore, judge nothing before the time. Number 2, calamities and accidents should not be ignored. Okay? Porket sinabi natin na hindi siya ginagamit agad parang panghatol sa ibang tao, i-ignore na natin. Okay? When calamities and accidents come, they call for careful self-examination. Ibig sabihin, may kabuluhan pa rin. Kasi wala namang nangyayaring aksidente, kahit yung aksidente,
may layunin pa rin yan, may purpose pa rin yan. But when these calamities, when these accidents happen, dapat ang tingin natin hindi papuntang labas sa mga taong nakaranas ng mga ganyang klaseng trahedya. Dapat ang pag-examine natin papunta o para sa sarili natin. Tanungin natin ang mga sarili natin, meron ba akong kasalanan na dapat kong pagsisihan? Okay? Another question is, paano ko kaya lalong mapalago yung aking buhay bilang isang mananampalataya? Kesa maging busy ako sa paghatol dun sa iba at kakapost sa social media na tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan. Instead na sabihin mo sa sarili mo na talikuran ko dapat ang aking mga kasalanan. Dapat sarili mo muna unahin mo. Sabi nga ng Panginoon, bakit mo pinapansin yung puwing ng iba sa kanilang mga mata, samantalang meron kang troso sa sarili mong mata? Okay? It calls for self-examination and not passing damnation on others. And lastly, okay, itong time, di ba? Sila, dinanas nila yan. Tayo ay ina-anticipate pa lang natin. In fact, I recommend kami nga, nag-prepare na kami ng, anong tawag natin dyan? Survival, parang go bag. Kahapon, kahit pinilit talaga namin makabili ng supplies, tubig, para kung ma-survive man namin yung unang, ng lindol, at makakalapas pa ng bahay, at least mabitbit namin yan. Okay, with all the preparation. Bumili pa nga kaming hard hat. Sabi ko naman yung hard hat ko, kahit siguro kung mga semento tumama dyan, feeling ko UP yun. Dapat ang babagsak doon, bayabas lang o yung kaimito o mga magagaan lang. Okay? But even then, itong time na binibigay ng Panginoon sa atin, habang ini-expect natin itong mga, kung hindi man yung lindol, kundi yung, alam natin, anytime pwede naman tayong dumanas na kung ano man mga bagay. Yung time na binibigay ng Panginoon sa atin, okay? It is mercy from above. Yung ini-extend ng Panginoon, binibigyan ka ng time, that is God's expression of His mercy for His people. Okay? So that, kung titingnan mo, hindi ang oras pala at yung panahon ay binibigay ng Panginoon na hindi lang para maging successful ka. But the time that the Lord gives you is an opportunity to hear God's Word. Patalikuran yung mga kasalanan. And the time that God gives you means an opportunity to repent of your sins. And that the time that God gives you is an opportunity to bear fruits. And the time that He gives you means an opportunity to serve Him. So habang may nalalamig oras sa mga buhay natin, okay, hindi ko naman minamadali. Pero kasi sa pattern kasi ng mga pangyayari ngayon sa Pilipinas, hindi mo talaga alam. Pwede yung nakaupo ka lang, bigla kang malagutan ng hininga. Habang buhay, habang tayo po ay buhay at habang tayo po ay maayos pa yung kalagayan natin. Lalo sa mga bago nating kapatiran, may Biblia na kayo. Baka maunahan pa tayo ng alikabok dyan. Basahin po natin. Mag-spend time po tayo, basahin natin, alamin natin yung kalooban ng Panginoon upang sa nalalabi nating mga araw, linggo, buwan, taon, ay alam natin kung paano po natin paglingkuran ng Panginoon. Habang buhay ang tao, ay meron po tayong opportunity na paglingkuran ng Panginoon. Okay? So again, nawa itong salita o itong mensahe po natin ay naitama po yung ating mga attitude na hindi dapat papunta doon ang ating tingin, kundi dapat sa mga sarili natin. Okay? It's not for us to judge them. It is the Lord's power. It is the Lord's display of His power over nature. It is the Lord who will teach people individually or corporately as a church kung ano pa ang kanyang mensahe para sa bawat isa. Sa atin po, habang tayo po ay may panahon pa, magpakumbaba sa Panginoon, talikuran ang kasalanan, mamunga, magpakalago tayo sa pananampalataya at paglingkuran po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal at Diyos na makapangyarihan, na siyang lumikha nitong buong sanlibutan, Diyos na nagpapayanig sa bundok, mahati sa tubig, Diyos na may hawak sa aming mga buhay, Panginoon,
Salamat sa pagpapaalala sa amin na kayo ang hukom. At kayo ang nakakaalam, Panginoon, ng inyong mga layunin sa mga pangyayari sa aming kapaligiran. At sa aming Panginoon na meron pang oras upang siyasatin ang aming mga sarili, alamin ang inyong kalooban at paglingkuran kayo, Panginoon. Salamat sa paalala nito ngayong umaga. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga gagawin pa namin ngayong araw at ang naayos sa inyong kalooban. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa pakikiisa ng banal na Espiritu at sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po'y tumayo at pawitin ang ating closing hymn. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious, the Lord be gracious, gracious unto you. Amen. 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 Okay, may the Lord bless you. And mapupo ng lahat. Konting announcement lang po. So later, after lunch, magkakaroon po tayo ng ating Lord's Supper. Okay? Pangalawa,